Takatak 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 tak takatak takatak tak tak. Hello everyone, it's me Ajing at welcome na naman sa isang video ng aming paglalas. Ayan meron na kaya sa amin ng isang magandang okasyon sa Isabela. At yun, naisip na naman namin na road trip ito. Kaya dadaan muna tayo ng Ilocos Sur, Ilocos Norte at Cagayan. At bago nga namin simulan itong road trip ito, naisip na namin kung saan kami titigil ng mga lugar. At syempre, pag meron tayong nakita ng magandang puntahan ay titigilan na rin natin. Sa road trip nga pala ito ay kasama natin ang aking pamilya, ang aking asawa at dalawang anak, tsaka ang bunso kong kapatid, tsaka ang nanay at tatay ko. Siyempre, hindi papaiwan ang mga yan kahit matatandaan na. Gustong gusto pa rin maglayas. Dito nga pala sa Ilocos Sur at Ilocos Norte ay second time na namin ng kapatid ko at tsaka ng aking nanay at tatay. Pero itong aking dalawang anak at ang aking asawa ay first time nila, kaya lahat ng aming madaanan ay yan dapat naka-record para meron namang memories at makita ng aking mga anak paglaki nila. Yun, nakarating pala sila ng Ilocos Sur! Siyempre, picture-picture muna tayo sa may arko para masaya! Alas 2 ng madaling araw nang umalis nga kami ng Batangas at yan, pagdating namin ng arko ng Ilocos Sur ay medyo tanghali na. Sobrang haba nga talaga ng biyahe dito, kaya yan, tiis-tiis lang basta makarating kung saan-saan. Siyempre, dala na naman natin itong orange na pick up ng ate ko at yun, kasya naman kami kahit medyo madami kami ngayon. Pagdating namin ng Bigan ay yun, dumiretso na kami dito sa may Crisologo Street. Siyempre, pagdating dito ay mamamasyal ka lang, maglalakad-lakad dito sa sikat na kalsada ng Crisologo. Ramdam ko na napagod ako sa pagdarap, kaya yan, nakakita kami ng upuan at yun, naupo muna kami makapagpahinga saglit bago mamasyal ulit. Dahil maraming souvenir shop dito sa may Crisologo Street, ayan, sinamantala namin habang namamasyal ay tumingin na kami para makabili na agad at hindi na maghahanap mamaya. Ang misis ko naman na busy nakakatingin ng mga souvenir, kaya binigay na sa akin ng dalawang bata. Siyempre, hindi mo naman pwedeng pabayaan yan at ayaw naman maglakad dito sa napakainit nga, kaya binuhat ko silang dalawa. Buti lang may dumaong kalesa na may kabayo. Ayun, kabayo na may kalesa. At naisip ko isa kay gato, dalawa dun sa may kalesa na may kabayo. At siyempre, para makapahinga rin ako sa pagbubuhat sa kanila ng dalawa at pagod din naman ako sa pagdadrive. Ayun Naikot lang kami. Ayun, nakasakay na tayo ng kabayo na may kalesa. At yan, makakapahinga na ako sa pagbuhat sa dalawa. At syempre, habang nagpapahinga at pagod na pagod nga sa pagdadrive, ayun, makakaikot pa dito sa mga gandang tanawin dito sa may Bigan. Ang dami nga pala nilang lumang building dito, para ka napunta sa Spanish period. At dahil nga lumang-luma na ang bayan na to at lumang-luma na rin ang mga building, natanong kay kuya kung gaano nakaluma yung sapatos ng kabayo niya. Biruin mo, madalas daw sila magpalit ng sapatos ng kabayo niya dahil semento ang dinadaanan. Siguro kung lupa to ay matagal-tagal ang palitan. Dahil pa ang tao kung magpalit ng sapatos, halos wala pa yata isang buwan, nagpapalit na sila. Sa dami ng laming lumang nadaan ng building, ayun, tinanong ko rin kay kuya kung gaano kaluma yung kanyang kalesa. Medyo matagal-tagal na rin daw, pero medyo bago pa. Pumasok din sa isip ko kung gaano katagal ang biyahe papuntang Manila galing Bigan gamit ang kalesang to nung unang panahon pa. Siguro kung mataba ang kabayo mo galing Bigan, pagdating ng Manila, payat na payat na. At yo, nakabalik na kami dito sa may Crisologo Street. At diba, bukaan na palang napakaganda na. At kitang-kita mo na nung unang panahon kung anong itsura neto. At syempre, kung maganda ito ngayon, sigurado ako maganda rin to nung unang panahon. Ayan Maraming salamat na malaki kuya sa pagsagot ng mga luma kong tanong. Ayan, medyo nag-enjoy talaga kami dito sa pag-ikot sa may Bigan. At syempre, sa sobrang ganda ng aming mga nakita, ayun, busog na busog ang aming mga mata. Ayan, kaya kung magro-road trip kayo dito sa Panorte, huwag niyong kakalimutang baanan tong Bigan. Sigurado naman na ito yung magiging number 1 sa inyong listahan. Natupad na pangarap, nakasakay ng kalesa. Hindi na ng mga mapapangarap. Okay. Bibig na pangarap. Ito, wala nang pangarap. Ito, wala nang pangarap. Hindi kaya. Oh, palakpak, really, palakpak. Yeah, thank you Salamat. Pagkatapos ng ride namin doon sa may chariot, kalesa na may kabayo, ayan Naglakad-lakad na lang kami at nag-picture-picture dyan sa may
Crisologo Street. Siyempre, kailangan natin mga remembrance para sa ating mga anak para makita nila paglaki nila. Ayan! Nakarating na sila ng Bigan. Ayan, ha? At siyempre, hindi natin kanalimutan mag-ice cream dito. Ayan! Gusto-gusto talaga namin mag-ice cream sa iba't ibang bayan. Kahit saan kami makakita ng ice cream, basta nasa ibang lugar kami tinitikman namin. At siyempre, hindi naman tayo na-disappoint at napakasarap nga naman ng ice cream ni Kuya. Ayan, At gustong-gusto yan ng aking anak. At pagkatapos yan ay dumiretso naman kami sa aming sunod na pupuntahan doon sa may gawaan ng Palayok. At syempre, hindi natin kakalimutan yan dahil isa yan sa mga sikat na pinupuntahan dito sa Bigan. At syempre, minsan lang tayo nakapunta dito kaya hindi na pinalagpas ni Mrs. na makatry makagawa ng Palayok. Ayan, Pagkatapos ng ilang instruction ni ate yan, sinubukan ng aking misis ang pagkagawa ng palayok. Ayun! Ilang minutong nilamas-lamas, hinimas-himas, at may kasamang paghuhugas. Ayan, nagkaroon na rin ng shape. Yung para na bang galing magawa ng palayok ng asawa ko. At kagagawa pa lang ng palayok. Ayun, di pa tuyo. Antik na ang itsura. Di ba, mahal ko? Mahalaga, nag-enjoy ka. Ayun! Salamat sa mga nanonood. Yun lang!